Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang huling yugto ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Daloy ng Buhay. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. We shared together, kept that love alive. I can't forget you. Nangako ako kay Ginang Milyare na papasok ako sa opisina. Sa umagang ito, Sir Amador. Sir Amador, talaga bang malayo ang loob mo sa akin? Di mo ba ako mahal? Bakit hindi ka sasagot? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Kung may nararamdaman ka sa akin o wala. Ayaw kong masaktan kayo, Kuya Amador. Kung totoo na mahal niyo ako, sana'y nakahanda kayo magsakripisyo para sa akin. Ha? Kung ganun, Ayaw kong guluhin ako ni Georgia. Kaya balikan niyo na lang siya. si Georgia bang humaharang sa'yo? Kung ganun, bigo ako sa'yo. Hindi mo ako mahal? At sino ang mahal mo? Kuya Amador, patawarin niyo sana ako. Sino ang mahal mo, sabi ko? Nanliligaw ba sa'yo si Renante? Hindi na niligaw si Kuya Renante sa akin. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Patahimikin ninyo ako. Para hindi na ako guluhin ni Georgia. Siya bang hadlang sa'yo? Walang pakialam sa pagmamahal ko. Kaya ulitin ko na naman ang makiusap. Huwag niyo akong guluhin. Ngayon ko lang naranasan ng mabigo. Mahal na mahal kita, Marites. Makakalimutan niyo rin yan, sir. At baka maisipan niyo pa na hindi dapat na ako ang mahalin ninyo. Na hindi niyo pala ako mahal. Sige. Iwan mo na kita. Ay, nakalit yata si Kuya Manol sa akin. Pero, ano ang magagawa ko? Naghinala pala na nanliligaw sa akin si Kuya Renante. Paano kung mag-aaway silang kapatid dahil sa akin?
masamang loob ko. Ngayon lang ako nabigo. At si Marites pa. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Kung may pag-ibig sa akin, wala. May hinala ko na nanligaw sa kanya ang kapatid ko. Bakit kapatid ko pa ang maging karibal ko? Pero paano ako magagalit sa kapatid ko? Samantalang marami siyang sakripisyo sa akin. Pero, paano kung totoo ang hinala ko? Hindi ako sanay masasaktan. Meron ka bang gustong makalimutan? Kaya naglalasing ka, Amador? Baka gusto mo na damayin kita. Bakit ka nandito? Sinusundan mo ako, ano? Hindi. Nagkataon lang na nakita kita sa bar na ito. Gusto ko rin uminom. Iwanan mo na ako. Gusto kong mapag-isa. Come on. Parang wala tayong pinagsamahan ah. Kung ano man ang problema, nakahanda ako na tulungan ka at paliligayahin kita. Kung hindi mo ako iiwan, ako ang aalis. Sige, susundin kita. Pero huwag ka nang magalit para hindi masira ang kagapuhan mo. Iiwanan na kita. Hindi ka ba kakain sa hapunan, anak? At hindi ka pa nahiga. Tumutulo na naman ang luha mo. Masakit ang loob sa akin ni Kuya Amador sa pagbigo ko sa kanya. At nakihinala pa na nanliligaw sa akin si Kuya Renante. At siya raw ang gusto ko. Hindi po naman nanliligaw sa akin. Kaya, paano ko siya mamahalin? Nagre-ring ang cellphone ni Amador. Pero bakit hindi niya sinasagot? Bakit kaya? Nasaan kaya siya? Natawagan mo na ba ang kapatid mo, Renante? Mama. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Baka naman may masamang nangyari sa kanya. Napasubo na naman na uminom ng alak. Hindi bale, Mama. Hindi pa naman gaanong gabi. Pupunta ako doon sa bahay nila Marites. Baka sakali na gising pa sila ni Mang Isidro. Paano kaya kung tawagan mo na lang si Marites? Pero kung doon pumunta, bakit wala pa siya? Sige, Mama. Pupunta ako sa kanila. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, Renante. Opo, Mama. Ano naman kaya itong naisipan ni Amador? Dahil lang kay Marites. Girl, I need you. I need your love. Pasensya ka na, Marites, kung naistorbo ko ang pagpapahinga mo. Dahil nag-aalala kami kay Amador. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Ano? Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Makonsensya tuloy ako. Nanggaling ba rito ang kapatid ko? Oo. Masakit ang loob na umalis dito dahil sa pagbigo ko sa kanya. Kaya naman pala. Saan kaya siya pumunta? Paano kung sasabihin kay Kuya Renante na pinaghihinalaan ni kuya niya nanliliko sa akin? Nahiya naman ako. Sige, Marites. Magkita na lang tayo doon sa opisina bukas. Oo.
May gusto ka bang sabihin? Mag-iingat sana kayo sa pagmamaneho. Diyos ko, hindi sana mag-aaway ang magkapatid dahil sa akin. Ang sakit ng ulo ko. Nahihilo pa ako. Ngayon lang ako nalasing ng gusto. Paano kaya ako nakauwi at nakapasok sa kwarto ko? Saan ako naroon? Hindi ito ang kwarto ko. At ano ito? Halos wala akong suot. At sino ang babaeng katabi ko? Ang sarap matulog. Ha? Amador, gising ka na pala. Georgia? Ikaw? Lasing na lasing ka kagabi. Sigurado ako na wala kang maalala na nangyari. Si Mama. Nag-alala na yun na hindi ako nakauwi. Parang nahihilo pa akong bumangon. Huwag mong pilitin kung hindi mo kaya. Humiga ka lang. Nasa hustong gulang ka na. Pwede niyang isipin na nakitulog ka sa isang bahay o kaya sa isang hotel. Oops! Halika at tutulungan kitang bumangon at sasamahan na pumasok sa banyo. Ayaw kong madumihan ang kwarto ko. Napakabango at gagawin mo lang na marumi. Ay, nahihilo ka talaga. Kumapit kang mabuti sa akin. Baka gusto mong ituloy ang pagtulog mo sa jacuzzi. Oo nga pala. Iwan mo na kita at magpapatimpla ako ng kape sa katulong. Eto ka na naman muli, kumakatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulit, o puso tila di ka. Mabuti na lang at may katulong na sinamahan kong maibalik ko sa kama si Amador. Talagang lasing siya kagabi. Nakatulog na naman. Okay, nagtutulog-tulugan. At iniisip niya kung ano ang nangyari sa amin sa nakalipas na gabi. Tatawagan ko pala si Tita Carmela. Hindi ko sasabihin na nandito si Amador sa bahay. Hindi ko ipapalata. At nagbilin na ako sa katulong na hindi magsusumbong sa mga magulang ko. Pero baka hindi niya mapigilan ang bunganga niya. Magandang umaga sa inyo, Tita Carmela. Kumusta si Amador? Ano? Hindi siya umuwi kagabi? Kaya hindi kayo nakatulog ng maayos? Huwag kayong mag-alala sa kanya, Tita. Alam na niyang kanyang ginagawa. Ano ba ang kanyang problema? Ano? Talagang baliw na baliw talaga siya kay Marites. Kahit nasasaktan. Sige po, Tita. Sige po, bye. Magpasalamat si Amador dahil hindi ko siya sinumpong sa mama niya. Sigurado, napipilitin siya para pakasalan ako. Kailangang mawala si Marites sa paningin niya. Gagawa ako ng paraan upang maibalik niya ang pagmamahal niya sa akin.
Mula nung sinundo kita kanina dun sa bahay niyo, Marites, hanggang nakarating na tayo dito sa opisina, hindi ka pa nagsasalita. Napansin ko na wala ang isip mo sa trabaho. Pasensya na po kayo, Kuya Renante. Hindi po sana ako papasok eh. May gusto ka bang tanungin sa akin? O kaya ako ang magtanong sa'yo? Ano po, Kuya? Kanina ko pa gustong magtanong sa inyo. Si Amador ba? Yan ang problema namin ni Mama. Hindi siya umuwi kagabi. Ano? Baka kung ano na ang nangyari sa kanya? Bahala na si Mama sa kanya, Marites. Sige na, magtrabaho ka na. Girl, I need you. I need your love. Hindi nagsasalita si Georgia kung ano talaga ang nangyari sa amin kagabi. Parang kinukonsensya ako na kailangan panagutan ko ang kanyang dangal. Oh, Amador, mabuti at nakauwi ka na. Saan ka ba naroon sa nakalipas na gabi? Mama, saan pumunta si Renante? Maaga siyang lumabas. Talagang masipag ang kapatid ko. Pero ako, patawarin niyo sana niyo ako. Pinalikan ko na naman ang bisyo ko, Mama. Ay, lagi naman kitang naiintindihan, anak. Walang ibang nakakaintindi sa'yo, kundi ako na ina mo. Maraming salamat, Mama. Hindi ko alam kung ano ang tamang gagawin ko. Sumakay ka na naman sa tricycle na umuwi, anak. Hindi ka na hinahatid ni Reynante. Kaninang umaga, sinunto ako para masigurado na pupunta ako sa trabaho. At si Amador, Umuwi na rin, pero hindi pumunta doon sa opisina nila. halata ko na nalulungkot ka, anak. Tay, May bagay ba na gumugulo sa iyo? wala po. Napagod lang ako. Alam ko na may gumugulo sa iyo, anak. Pero hindi na kita pipilitin na sabihin sa akin. Tay, magpahinga na muna ako. Sandali. Pasok na ako sa kwarto. Sige, anak. Ako na ang bahala na magluto ng ating hapunan. Ay, ano kayang kinalulungkot ng anak ko? Kung pwede lang sana, napanglimos ko na lang ang pag-ibig ko kay Kuya Amador. Mapag-aralan ko rin sana na mahalin, pero kontra naman ang puso ko. Bakit pa umaasa ako na isang araw magtapat sa akin si Kuya Renante? Ay, kung alam lang niya na umiibig ako sa kanya. Pero siguro, nagkamali ako ng nadarama sa kanya. O kaya, dahil kay Kuya Amador, kaya siya nagsasakripisyo. Sa bagay, mahal niya ang kanyang kapatid. At sino naman kasi ako na pansinin niya? Ngayon lang ako nagkalakas loob para makausap ka.
Pinaratag ko ang lakas ko. Ano naman yan, Amador? Nagpaparandam sa akin, kaya hindi ako sagutin ni Marites. Dahil mahal ka niya. At naghihinala ka sa akin? Mula pa noon na bata tayo, ikaw na lang ang nagsasakripisyo para sa akin. Importante ka sa akin, Amador. Kabutihan mo lang ang iniisip ko. Kahit sarili mong kaligayahan, magsakripisyo ka. Mahal mo rin si Marites, di ba? Ayaw kong meron tayong hindi pagkakaintindihan. Ang dami mo ng sakripisyo sa akin. Panahon na ikaw ay magsaya. Hindi ko sana sasabihin sa inyo ito, Tita Carmela. Pero, mula nang may nangyari sa amin ni Amador sa gabing yon, hindi pa ako kinakausap. Ano ang ibig mong sabihin, Georgia? Opo, Tita. Nakita ko si Amador na umiinom. Sinamahan ko. Hanggang saan nalasing kaming dalawa. Pero sa likod ng yon, si Marites talaga ang mahal niya. Kaya, ipinaubaya ko ang sarili ko sa kanya. Ganun pala. Bakit hindi mo ipinagtapat agad? Sana, kinausap ko si Amador. Hindi na, Tita. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Kaya, nagdesisyon na ako. Nalalayo na lang ako. Amador, Hindi mo ba ako papasukin? bakit nandito ka? Kinausap ka ba ni Tita Carmela? Ni Ginang Milyari? Hindi. Pero gaya ng kapatid ko, marami ka na rin sakripisyo sa akin. Patawarin mo sana ako. Marami akong kasalanan sa iyo. At bago mahuli ang lahat, Nagpaalam na ako sa aking mga magulang na babalik na ako sa Amerika. pero paano ako? Huwag mo sana akong iwan. Pero paano si Marites? Hindi niya ako mahal. Si Renante ang mahal niya. At dahil dyan, babalik ka sa akin. At sasaktan mo ako. At hindi ka magiging masaya. Ulitin ko. Patawarin mo ako. Panahon na para maging masaya tayo. Ganon din ang kapatid ko. Marami na siyang sakripisyo sa akin. Nakapag-usap na sina Mama at ang magulang ni Georgia Marites. Inaayos na ang pagpapakasal nila doon sa Amerika. Nagkabalikan na pala sila. Nakapag-isip-isip ang kapatid ko. Marami rin ang sakripisyo ni Georgia. Ang totoo, si Amador ang nagkasala sa nobya niya. Mabuti naman kung sila rin ang magkatuluyan. Hindi ka ba masaya, Marites? Ha? Masaya ako para sa kapatid ko. At kahit tayo, karapatan din nating magsaya. Kuya Renante. Nagsakripisyo ako para sa kapatid ko. Pero ngayon, wala nang hadlang. Gusto kong iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko. Oh, bakit ka umiiyak? Kailangan ko pa bang sabihin? Noon pa man, mahal rin kita, Renante. Girl, I need you. I need
your love. Diyan na nagwawakas ang isang linggong kasaysayan dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Lovimin Aquino Sr. Produksyon Supervisyon, Lete Astodelio Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Love you for a long